Hala, kumustag maayong adlang Huwebes kanatong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. November 20, 2025. Naiswatan po na usab ang atong paghatag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan og Jeff. Bueno, standby Jeff alang sa imong suhat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. O gani ang nakagamit na sa atong Nance products. Ako si Ermi Raimundo, taga Milaya, Waolanao del Sur. Isa ako sa gagamit sa inyong tambal mga Cervicare og Nance Capsule. Dako jud kaayo ako ang pasalamat sa Ginoo og sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo og perti kangulngol ang akong puson og balat-ang wala gid ko'y mahimong trabaho og kon kini na mutukar. Mukurog usahay akong tuhod sa kasakit. Tungod sa Cervicare og Nance Capsule nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Karon kaluoy sa Ginoo, ayahay ng akong paminaw kay naulian na jud ko. Daghang salamat ma'am kay ang tungod sa inyong tambal okay na ko. And God bless ma'am. Katong naay mga balatian sama sa akong gibati, mag-try mo basin di ay maulian mo sa tambal nga Cervicare og Nance Capsule. Ako si Edward Pasagdan, taga Hingoog City, Barangay 24, Puro Kauna. Na ako nagtrabaho sa Motorpol. Kaniadto, gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibatik. So niya, nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kay naata na doon. Unsa may akong kanun, pagpalit og bigaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga ng trabaho, naman ka sa Motorpol na nagtrabaho, pag tumar o migaman, ilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong gibuhat. Akong gibati dayon niya, lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og migaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa migaman na napaskog ko sa akong lawas. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33. San Fernando. Nance Corn Coffee, Cervicare, Nance Herbal Capsule. Nang dili magud kay ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan, murag puno, perme. Then pag makainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas. 3 times a day na din ko makabawas, dali din ko makatulog, ma'am. About po sa Cervicare, ma'am, kay disminuryahon po kayo ko, ma'am. Pag mainom ko ana, ma'am, mukusog din siya, din naman ko'y kuan sa una ka nang nakuan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma pero sa gawas sa akong matres, ma'am. Nya mo na akong gitake, ma'am, for 1 week. Kaluoy sa Ginoo, pagpa-otro na ako gadto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma, ma'am. Oh, Cervicare ko, ma'am. Alang sa mga tao nga pakagamit sa mga produkto sa Nance, manggamit na tanan kay efektibo gid siya dayon makatabang gid sa atong lawas. O siyempre, alang sa atong Nance Melon Bonanza. Pamaskong handog ng Sincerely, Ate Arlene. Basin ikaw ang swerte. Swerte? Yes, from October 1 to December 15, 2025. Swerte nga mo daog og 1 million pesos sa Visayas, og 1 million pesos sa Mindanao, plus 10, 50,000 pesos consolation prizes sa Visayas, and 10, 50,000 pesos consolation prizes sa Mindanao. Simple ang imong buhaton sa inyong pagpalit og Nance product. 1. Mag-selfie ka sa butika kung diin ka nagpalit. 2. I-post sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture. At 3. I-PM ang inyong kasinatian sa paggamit sa Nance Herbal product. Grand Draw is on December 19, 2025. Pamaskong handog ng Sincerely Ate Arlene. Simple lang ang pag-appeal sa inyong pagpalit sa atong mga produkto. Selfie sa butika kung diin ka mo nagpalit. I-post atong Sincerely Ate Arlene Facebook page o
PM ang inyong kasinatian. Pamasin ka mo ang swerteng mananaog sa atong 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao sa atong Grand Draw karong December 19 pohon nagkaduol na gyud. And of course, lain pa nga tag 50 mil nga consolation prizes na pulo sa Visayas and napulo sa Mindanao. Uy, kato mga lola nga di ka balo mo selfie, patabang mo sa iyong mga apo ha. Kay sayang kayo basin ka mo ang swerteng mananaog. Bueno, stand by Jeff alang sa imasawad. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Kuya, 22 anyos na ako. Kaya ko na ang mabuhay ng solo. Dear Ate Arlene, lamang ko sa pangalang Jeff. 22 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa Dumaguete City. Pobre lamang kami ate. Sa among kapobrihon, kinahanglan pang mutrabaho sa Manila ang usa nako ka magulang nga lalaki para makatabang sa pamilya. 5 kami ka managsuon ug mga tiguang nang among ginikanan. Pareho ng senior ang among ginikanan ate. Ako ang kamanghuran ug gilauman nga maoy unang anak nga makatapos sa kolehiyo. Sa akong upat ka mga magulang, ang akong kuya Ramil ang among breadwinner ate. Ang tulo nako ka maigsuon anay kanya-kanyang pamilya. Ug lisod pod ang kahimtang. Busa usahay makahatag sa among ginikanan abot usahay dili pod. Samtang ako estudyante pa sa college. Nag-part-time job ko ate. Sa usa ka fast food para dili kaayo mabugatan si Kuya Ramil sa pagpaeskwela kanako. Kay naa pa man mi mga ginikanan nga ginasustentuhan sa akong kuya. Lisod ang kinabuhi nga pobre ate. Ang piso dako na kaayog value kanamo. Samtang ang uban nagsayang lang sa ilang kwarta sa way kabuluhan nga mga butang. Ang mga pobre magkamang sa kalisod. Makaingon ta usahay nga non dili man patas ang kahimtang sa tao. Ay dato, na pobre. Ate, samtang ga mature ko ako na realize, kinahanglan na akong dawaton ang kamatuuran. Kay kini ang realidad. O kinahanglan lang makigbisog sa kinabuhi. Padayon nga maningkamot ug magpursige aron makabuot ang mga pangandoy. Dili lang para sa tong kaugalingon kundi para sa atong pamilya. Gikan sa gagmay pami sa kumaigsuon, nagantos na mi sa kalisdanan. Na mga higayon nga walang-wala gid mi ate. Bisan pagkaon. Nami ayaan nga arangan og kinabuhi. Sa iya mi mudagan ug amo lang timingon nga wala iyang bana kay lagi. Masuko man kini kong hatagan mi sa kong ayaan og pagkaon. Sikreto mi niyang hatagag bugas ug sudan ate. Kung naapoy ipatrabaho iyang bana, kami iyang tawgon. May nalang kuno nga mapaingon sa amo ang bayad. Kaysa adtos uban. Buutan na akong ayaan ate. Apan iyang mga anak, liwat sa iyang bana nga may pagkadalo. Malipay pa nga ipakaon sa ilang mga iro kaysa ihatag namo, Ate R. Ay harapod mi mo duol sa akong auntie kung walang-wala na gyud mi ate. Kay maulaw man mi og mahadlok sa iyang bana. Atong elementary pa ko, kanunay kong tawgon ni auntie para magpakuha sa iyang uban sa buhok.
Dako daw ni ihatag nako og nga kwarta ate. Para kuno nga pambaon namo sa eskwelahan. Uban sa kong maigsuon. Magigagaw si mama og si auntie. Og sila ang pinaka-close. At ang mga batanon pa sila, swerte lang si auntie kay nakaminyo siyag arangan sa kinabuhi. Busa dili gid siya makaanto sa amo ate. Basta na iya, musekrito gid siyag tabang kang mama. Si auntie ang nagpa-eskwela kang Kuya Ramil yatong high school kini. Working si kuya. Hangtod nga may graduate si kuya high school. Apan wa na nakapadayon sa kolehiyo. Kay wa na may magpa-eskwela niya. Nagkasakit ang among auntie og cancer. Hangtod nga may panaw kini sa laing kalibutan. Nakaingon ko kung kinsa pay buutan, mapay unang gikuha ate. Nagdesisyon si Kuya Ramil nga manimpalad na lamang sa Manila. Kauban ang usapod namo kay agaw. Maayo ang nahimo nilang trabaho ngadto. Ug kinsinas magpadalang ako magulang ug kwarta nga rika namo. Ang akong tulo ka mga magulang sayo na nga minyo ate. Ako lang ang nahibilin kauban sila mama. Si Kuya Ramil ang nag-eskwela kanako. Hangtod karon sa college. Matod niya ayha na kuno ko magminyo kung nakatapos na ko. Gignan ko siya ate. Nga buhaton ako ang tanan. Nga makatapos ko sa akong pagtuon. Nagpursige ko sa akong pag-eskwela. Wa na ko sayangi ang pagpaningkamot sa kong kuya at R. Sukad nga nanarbaho si kuya sa Manila. Taod-taod na gid siya nga wa kabalik ate. Hinuon stable na iyang trabaho. Sa usa ka kumpanya, isip sa ka warehouse checker. Libre siya pinoy-anan kay naaman sila staff house. Managlahi sila trabahoan sa may agaw ate. Kay naminyo man nga mo igagaw. Nagpuyo sila sa pamilya sa babae. Matag rest day ni kuya, mabisita siya sa balay sa babae ug sa may igagaw. Gani dito na siya makatulog. Close na pod si kuya ug ang pamilya sa asawa ni ini. Sa may agaw ate. Comfortable sila. Gani, pila na ka birthday nga sa ila mag-celebrate si Kuya Ramil. Nalipay sab mi kay nakabaton ang ako magulang pamilya sa among absence. Wa man mi, apan mabati gihapon niya nga wa siya mag-inusara. Na siya matawag nga pamilya sa Manila. Ngayang masangpit og maduulan. Niadto nagkasakit siya og na hospital, sila ang nag-atiman sa iya ati R. Dili na gid sila laing tao kang kuya, kay kung sila pod ang mga inahanglan, tabangan pod sila sa kuigsuon. Kung unsa iyang kaya, iya ihatag ate. Tuod man, nang labay pa ang daghang mga adlaw ate. Nangandoy mi nga makapauli si Kuya Ramil diri sa amo sa Dumaguete. Apan matod niya mahal ang tiket, iyan na lang ko ipadala namo. Kaysa igasto pa niya sa pamasahe. Ilabi na nga doon na mga maintenance ang among ginikanan. Siya pa ang gabayad sa mga bills o sa kong mga tuition ate. Pagkaon pa namo, busa dili gid sa yon ang nahimong papel sa among kuya. Nga kung tulo ka maigsuon, kung naiila, makahatag man. Apan, dili gid na anak kadako. 4th year college na ko ate sa kurso nga computer engineering. Nabalanse na ako ang akong pagtuon ug akong pag part-time job. Misaad ko sa kamagulang. Ako makatapos ko pohon. Ako na pod ang bahala sa among ginikanan. Dili na ko pasagdan ng ako maigsuon. Buutan ug matinabangon si kuya. Apan ang iyang pagkamatinabangon. May nakamansa sa iyang pagkatao ate. Usa ka gabi nagitawagan si Kuya Ramil sa aming agaw. Nakulbaan kay si kuya kay murag lahi kaayo ang tuno ni ini, murag nahadlok ug nataranta. Iyang gipadali-dali si kuya nga ipaadto sa balay. Nakulbaan si kuya kung naunsa na ang among igagaw ngano nangayo manigtabang.
Busa dali-dali siya nga miadto sa balay ni ini. Halos kuno nga iyang ipalupad ang iyang motor para moabot dayon. Pag-abot niya sa balay, ngit-ngit kaayo ate. Pagsulod niya nakita niya ang igsuon sa asawa sa may agaw. Dili mahimutang. Nangutana si kuya kung unsay nahitabo apan miingon ang amay agaw nga mag-istorya ra sila samtang gabiyahe. Misakay ang amay agaw gang bayaw ni ini sa motor ni kuya. Gihatod niya kini sa lugar kung diin kini magpahatod. Apan samtang gabiyahe, kipahunong nila si kuya sa dulom nga lugar. Nga tag-as og mga sagbot na sila panglabay. Lahi na kuno ang gibati ni kuya niadto higayuna. Ikulbaan kuno siya ate. Hangtod nga miabot sila sa lugar kung asa nagpahatod ang bayaw sa amay agaw. Naapod sila gilabay nga plastik sa may basurahan. Pagkataod-taod, na ay miagi nga bus. Misakay ang bayaw sa may agaw. Dini na nangutana ako magulang kung unsay nahitabo. Ati among nasayran. Nakapatay ang bayaw sa may agaw. Nakadunggab kini. Namugnaw ang tibok lawas ni kuya. Nagsagol ko na iyang kahadlok, kakulba, o kabalaka sa mga panghitabo. Nasuko kayo siya sa may agaw, apan wa na siya mahimo pa. Kabulo siya og drive, gapangurog kuno ang iyang tibok lawas ate. Gihatod niya ang amoy agaw sa balay ni ini, og siya may pauli sa ilang staff house. Atong gabi una, wa kuno makatulog ang ako magulang ate. Dili siya makakonsentrate sa iyang trabaho. Pagkahapon, dunay pulis. Gidakop si kuya. Sa mismo niyang gitrabahuan. Dali kay siya nailhan tungod sa CCTV. Kay nag-backtracking man ang mga pulis. Nakuha ang plate number sa iyong motor o nakita kong asa una midagan ang suspect. Nakita kini sa barangay CCTV. Unang gi-interrogate ang among igagaw. Tungod sa kahadlok, iyang gibutyag ang tanan kung unsay tinuod nga nahitabo nito gabi una. Ilang gilabay ang kutsilyo nga gigamit sa krimen ug ang mga sinina nga duguan sa bayaw ni ini. Gitabangan po nila ang suspect nga makasibat. Dinyanan sila gipasa kaag kaso nga obstruction of justice ate. Ang ako igagaw ug ang ako magulang may nagatubang sa maong kaso. Nakabail silang duha ug temporaryo nakagawas samtang gahulat sa ilahang trial. Naluoy kay ko sa ko isuon ate Arkay sa iyang pagtabang na pahamak hinuon siya. Ang ako pangutana ate, mapriso bang ako magulang? Nga wa man siya lapot. Wa siya kasayuran kung unsay nahitabo. Matud niya kung kabaw lang kuno siya, di gid siya moadto. Habang buhay ba ang silot sa akong magulang ati R? Kay matud nila, basta susama ni ini, posible nga tibok kinabuhi nga pagkabilanggo kung napamatud ang nakasala siya. Namatay ang biktima ate. Ang bayaw sa may agaw, gikasuhan og murder. Love triangle ang motibo sa maong krimen. Kay giplanuhan kuno sa suspect nga patyon gyud ang biktima tungod sa pag-ilog ni ini sa iyang ka-live-in. Nangamong siya sa iyang gibuhat ate. Naakip ang ako inosente nga igsuon. Nadamay gid siya. Ate R, gusto ming mahayagan sa sitwasyon sa among kuya. Manginaot ko. Pinaagi sa imong punto legal. Mapasabot o matabangan mi ninyo. Sincerely yours, Jeff.
This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako si Elisa Masida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang akong napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na mo na inom sa Nance Coffee, daghan na kayo mi og mga gipangbati sa amo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na pud mi nag-inom ni ana og hangtod karon na reduce ang amo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kay sa una. So wala pa mi nag-inom og Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain mi og Nance hasta po ang akong bana, nag-Nance na gyud mi kada buntag ug hapon. O karon, kaluoy sa Ginoo, nag-kuan na gyud siya, ma'am, nalagsik na. Nance Coffee gyud amo ang ginainom. So, salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. Og salamat sa Nance Coffee. Ako di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako iyahang Anflagiment Oil. Kay ang akong gibati, magulngul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko'y sakit, kaluoy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene. Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo giginang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi mi pamino sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadungog niya nang about sa kanang Nance capsule o UAID food supplement. Kaya ako akong bana ka-diabetic man, high blood siya. Ipalit yun niya na mo na among ginamintin twice a day. Kung kanang Nance Coffee sa Mayo kay na siya imnon kay akong mana sa inom sa ana o buntag, udto, gabi. Until na sige siya may gamintin na ng product na Nance Coffee. Kung Nance capsule o UA. Salamat kayo Ate Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namong tabang. Dakong yun ginang tabang ang imong produkto sa Nance. Daghang salamat kanimo, Jeff, sa imong pagpadangat imong suwatan po ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. And of course, para mahisgutan nato ang mga problema nga gipadangat kato ni Jeff, kauban ta mismo Attorney Bimbo Generalao. Attorney, maayong adlang Huwebes nga na kanimo. Mayong adlang Huwebes, Ate Arlene, og daghang salamat sa HMPC and Swerte Party List for having me here in your program. Daghang salamat, Ate Arlene. And of course, Attorney, daghan kay nagpasalamat gami kay daghan ang mahayagan sa ilang mga hunahuna kabahin sa mga punto legal. Ilabi na karon sa letter nga gipadala ni Jeff sa iyang kuya nga mao intay nagatiman, naggasto sa iyang pag-eskwela, naghatag sa mga panginahanglanon sa ilang panimalay, apan nadawit karon sa kaso nga. Pero obstruction of justice, unsa man ni siya ang klase sa kaso, Attorney? Actually, Ate Arlene, the case of obstruction of justice is governed by Presidential Decree number 1829. Unsabi? And then sa kaso ni Jeff, ang kanya is Section 1, Paragraph B, harboring or concealing object with intent to impair its availability, object of the commission of the crime. Subot pasabot nga mo siyang accessory to the crime. Not accessory. Principal gid si Ate Arlene. Say for example, if nanunggab ko, nidagan ko diri sa imuha akong gihatag sa imong kutsilyo, imong gitaguan ang kutsilyo. So, appeal na siya murag main gihapon nga. I became the principal of the commission of the crime of obstruction of justice. Ang katong nangdunggab, murder ang iyaha. Ang ako see. is obstruction of justice, kanang i-impair nimo. So, So, kana siya unsa may pananglitan para kay daghan man pud mga cases ba nga pananglitan wa kay kalibutan labi na ang mga driver sa habal-habal di ba wala man na sila makalibutan itawgon sila ipakyaw sila pero na day nahimo niya nadakpan appeal sila so kana mga inana sitwasyon appeal ba sila ma-filean o pareha sa kuya ni Jeff nga ma-filean og obstruction of justice? Normally ate pag obstruction of justice ang sa kuya ni Jeff is gi-appeal siya by theory of conspiracy meaning although na may gipatay no sila duha mo nagdala atong body siya may usa siya nga naglabay atong mga gamit og kutsilyo nga gigamit sa paghimo sa krimen. Normally Article 8 of the Revised Penal Code defines conspiracy nag-explain siya no nga ang conspiracy exists when two or more person
come to an agreement concerning the commission of a felony and decide to commit it. Meaning, kinahanglan nga ang conspiracy mismo should be proven as the crime itself. Kinahanglan i-prove nimo nga nagsabot gyud sila. Okay, so kaya ang sitwasyon karon sa kuya ni Jeff is wa man siya kalibutan. Damay lang siya, wala man Damay siya kalibutan. So kanang ingon ana dapat i-prove niya sa korte. I-prove niya sa korte. In the case of Edwina Rimando y Fernando petitioner versus People of the Philippines, Aha. Government Report number 229701 dated November 29, 2017. Ningon sila, while conspiracy need not be established by direct evidence for it may be inferred from the conduct of the accused before, during, and after the commission of the crime. All taken together, however, the evidence must be strong enough to show the community of criminal design. Ginanglan, i-prove sa korte nga nagsabot sila. Aha. Nga there was a criminal intent for the commission of the crime. Okay. Kay kung pananglitag dili nila na ma-prove, then kadto lang person nga nagdunggab in this case, mo'y makasuhan og murder. Oh. Pero possible kato igagaw kay mo'y nanawag niya nakabaw na to sa sitwasyon. Kabalo na sa sitwasyon. Actually, kining mga case of obstruction of justice, sagad nga maka-inkwentro ani ati kaning mga kapitan. O di ay? Oh, kap, Kay nakadunggab ko kap or gikasuhan ko og rape. Pwede ba ko nga dinhis ako sa inyo ha? okay. Oh. Siya mo tago. Dito mo tago. Akip ang kapitan madamay. Obstruction of justice ang I kapitan. see. Kung iyang taguan ang kantong So nakakumit lahi of na lang crime. obstruction of justice o ganang accessory to the crime. Yes, when you say accessory to the crime, Murag- example, for the crime of murder, example, accessory of the crime, ikaw mo'y nag-drive sa motor with the intention nga, Birahan to siya. or just to facilitate the commission of the crime. So, pwede ka mahimong accessory of the crime if ang imong intention lang, ihatod siya para nga Mahimo na yung mahimo niya krimen. ang krimen. Okay. Pero, if both of you have the intention to kill that person and your participation ato is mo ang pag-drive sa motor, you will be part of the principal sa murder. So, yung nanagadaga na nga to ang justice system. Okay, so ang murder di not necessarily nga ikaw gid nitira, pero once nga giplanuhan ninyo, ikaw ang nag-drive siya amibira, kamon duha parehang kaso. Yes, once it murder. will be established that the criminal intent to commit the said murder is established, the penalty of the crime of one is the crime of all. I see. Okay. Pero kung ikaw lang nag-facilitate ka, motong mahimo kang accessory of the crime. Kaya you facilitated the commission of the crime. Pero kung nahuman na ang krimen, you obstruct the investigation by harboring or concealing any of the object Pareha of sa the crime. nahitabo karon nga gitawagan siya, gipasakay niya, gihatod niya asa gihatod, kato Yes, kinahanglan i-prove nga wa siya kalibutan. wala siya kalibutan. Otherwise, pwede siya may mong principal for obstruction of justice. I see. So kinahanglan, grabe ka-hassle no naning kamot ra ang tao. Karon need na gid siya magkuha og lawyer para i-depensa iyang kaugalingon. Yes, kinahanglan jud siya kay para nga at least no ma-facilitate ang due process niya dito sa korte. Ma-present ang iyang mga evidences and ang iyang version sa iyang story. Unya wa siya kabalibad kay suod ba niya iyang igagaw. Mao lagi po that Unya bayaw sa iyang igagaw. So kung atong lang taon Ate Arlene, kinahanglan i-prove niya ang before and after the commission of the offense. Kay during the commission of the offense, klaro man nga siya nag-drive sa motor, di ba? Sila mo naglabay sa kuan. So i-prove niya dito nga prior wala man ko participation with respect on this matter. Naraman ko sa balay, gitawagan ra ko. Actually, mo ba na isagad kay hitabo attorney kay karon bitaw nowadays kini mga dili lang sa pag daghan ang cases. In fact, diri sa ato sa Valencia, doon ay mga kaso nga gibulagan na niya iyang bana ni uban siya lalaki kasuko sa bana after pila ka months gitirahan patay tong kuan. Kani mo man ni kaso karon. Ang kaso ni Jeff kining iyang bayaw sa iyang agaw, ang iyang ka-live-in gikuhag lain. Love triangle. Love triangle. But pasabot iyang napatay. Pero kala ba mga love triangle attorney like kanang caught on the act nimo kamoy nag-uban ka live-in mo wa pag mo nakigbulag ang babae pero ikaw pa man ka nakigbulag gyud pero nakig-uban na siya lalaki kung caught on the act nimo mapasuhan ba gyapon sila kung live-in lang kay Yes, kung kasado makasuhan. sila Kung kasado, absuelto permanente. absolute permanente pero kung disla kasado gipatay niya ang kuan nakita niya nag-uban sila or prove na gid nga naa sila relasyon iyang napasakitan mas parehara ba ang kaso ano Actually, it's a crime of murder agad siya or murder gid siya. murder agad Kaya siya. maging plano kay nanimalo siya. So mo ni With nahitabo treachery ang karon. iyang pagpatay, no, iyang giplanuhan with evident premeditation. Unya dili sila kasado.
plain murder ang case. I see, Pero kung okay. caught in the act, nakita niya nga having sexual intercourse within the Yes. dwelling, kunya married pagid sila, absuelto Kana- pernitis absuelto. kaso. Bisan pa og live-in lang. Dili ang live-in. Kinahanglan Kinahanglan minyo gid sila. kasala. Okay. Married gid sila. Kinahanglan kasado gyud. Well, anyway, unsay may katambag karon kang Jeff ang atong letter sender kabay sa problema sa iyang kuya nga gi-filean karon and gani naka-bail. Yes, on bail man. On bail man sila. So unsay may katambag kang Jeff attorney? Para kay Jeff Attorney Ate Arlene, of course no, the crime of obstruction of justice tungod na kay nakitaan nga iyang gi-conceal, iyang gilabay ang kutsilyo ug ang mga gamit tungod atong nga crime. Okay. He has to prove that before the commission of the offense, wala gi kalabutan si ang iyang igagaw. Okay. Wala gi kalabutan. And then after the commission of the offense, kinahanglan i-prove niya nga wala gid sila kabalo nga motoy gibuhat atong iyang igagaw. So pwede nimo mahimong defense no nga wala conspiracy ni siya. And of course that is supported by Article 8 of the Revised Penal Code and the case of Edwina Rimando Fernando versus People of the Philippines. Pwede nga makadepensa ang imong igsuon, although on bail man siya na siya sa gawas, pero depensahe gyapon kay kung naay conviction mapriso Yes. gyapon siya, Oh, even yan. if with bail. Okay. O para sa tanan natin Arlene, Yes. padayon ka mo paminaw nining atong programa, di walay laing agalon kundi ang balaod, walay laing giya kundi ang konsensya, ug walay laing tumong ug tingwa kundi ang pagkabot sa hiniusa nga hustisya. Okay. Kini na lamang si Attorney Bimboy Hinirelao. Daghang salamat. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom nga kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa himsog na cervix sa kababayenan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Paim na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klasikasing sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and UAID, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and UAID. Cervicare, alang sa mga babayi nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus hinungdan sa balatian. Proteksyon na, vitamin pa. Tumar og 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. Nans Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. Nans Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nans Liniment Oil. Nans Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nans Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nans Corn Coffee. Alena Set, for natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. NANS and UAID, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, NANS Liniment Oil, NANS Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Daghang salamat kanimo Attorney Bimboy Hinirelao. Klaro kaayo no ang statement ni attorney and mahinaot ko nga nahiyagan ng atong Lord Sender karon nga si Jeff. Basta kini lang gyud ang parihog sitwasyon ni Jeff nga nadamay lang sa kaso kinahanglan lang gyud ka mo tug-an og tinuod.
Of course, kinahanglan jud ka mo dangop og abogado para nga madepensahan ka. Basta susama na gani nga sitwasyon susama ni ini, ang kamatuoron ra gyud ang imong isulti para nga mahatag kanimo ang saktong hustisya. Well, Jeff, ayaw ka mong kabalaka sa inyong kuya og dili pod mahitabo nga mahimo siyang appeal sa kaso nga murder kay klaro man to nga nakabail sila sa kaso lang nga obstruction of justice. So dili na kana bang tibok nga tibok kinabuhi nga pagkabilanggo. And posible pagani nga ma-acquit siya sa kaso kay klaro man kayo nga wa siya kalabtanan niini. Padayon lang sa pagampo og amang hinaota nga kanang masulbad kini nga problema o makalingkawas imong kuya nining maong pagsuway sa iyang kinabuhi. Ang importante magpabilin lang nga matinud-anon og nga dili siya mahadlok o di ma-discourage. Sulti lagi sa tinuod. Again, thank you so much, Jeff. Sa imong pagpadangat mo suwatampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka karon ingon man sa mga sukig paminaw nga dunay kaso nga susama sa sitwasyon ni Jeff. Stand by karon taod-taod alas tong health education program with Doc John Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.